Hello, everyone. Yes, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating nanonood at sa mga followers natin at sa ating mga likers. Okay, so for this episode, we will discuss or we will talk about the piano class batch 7. Yan. So yan yung ating tatalakayin today. And alam nyo, last time nasabi ko na very important, no? Very important sa amin or kahit sa akin, no, personally. It's very important sa akin itong aming mga group classes, no? So we have this guitar class, we have this voice class, violin class, etc., etc. So we have a lot of group classes. Yeah, because this is very important for me. Again, nasabi ko na yan kung bakit. And ito pong piano class namin is very, very, what do you call this? Very, very amazing. One of the best course dito sa aming Ray Santos Music Studio. And we will open, no? Mag-o-open na po kami ulit sa darating na for a moment, yeah, sa darating na March 29. So offer na po ulit ang aming piano class this coming March 29. And for today, yeah, pag-uusapan natin itong ating piano class. And we have a special guest, of course, para mas malaman natin yung details at yung mga kung anong mangyayari, anong ine-expect natin sa ating piano class. So we have the architect, yeah, the architect of piano class. Yes, siya yung nagtuturo sa amin dito sa Ray Santos Music Studio ng piano class. Walang iba. One of the best teachers dito sa Ray Santos Music Studio. Walang iba kundi si Sir Harmon Arceo. Yeah! Hello everyone, good evening. Ayan, grabe naman yung architect, sir. Yes, hello po. Ayan, welcome sa ating live stream. Hello guys. Thank you, Sir Ray. Yes, okay. Kamusta na, Sir Harmon? Parang it's been a long time, no? Oo nga. Ayos naman, sir. So far, okay naman. Okay. So, kung maaalala mo, sir, no? The first time na nag-meet tayo, hindi pa kita kilala noon. Saka talagang, mas kumbaga, gwapo ka pa noon. Ngayon, mas gwapo. Hindi, pero sir, naaalala ko noon, no? Talagang, nung first kitang makita, sabi ko, you are the right person, no, para dun sa course naman. Or sa no, because nakita ko sa iyo na syempre, una sa lahat kailangan ng teacher mabait, no? Kailangan mabait, mahaba ang pasyensya. That's number 2. And then number 3, kailangan knowledgeable. And you are an amazing teacher. And thank you po, sir. Thank you. Yeah, so naalala ko to, pero naalala mo, Sir Harmon, no? Hindi ka ba nabigla, no, nung sinabi ko sa iyo na, Sir Harmon, group classes and it is composed of 6 students and this is 2 hours. Ano bang naging mo nun, sir? Ano bang naging reaction mo nun? Hindi ka ba na-shock? Or Hindi naman. Actually, sir, maganda nga. Exciting siya. So, parang sabi ko, ay, parang maganda to. Siguro mas magandang mag-create ng music na, alam mo yun, sabay-sabay silang tutugtog. Siguro isang student, melody siya. Yung second student naman, iba yung ginagawa. So, sabi ko, babago to Parang hindi pa ako nakapagturo ng ganong klaseng, alam mo yung class before. Kasi nga, normally solo, mga ganyan. Kaya sabi ko, uy, exciting to. Ayun. Ganun, sir. Yun yung initial reaction ko. Exciting siya. Hindi mo naman naisip na pahihirapan yata ako nito. Hindi naman po. Hindi naman. Okay, so Sir Harmon, let's discuss yung mga common question muna, no? Yung common question. Sure, sige po. So, group classes, ang unang tanong sa akin lagi or sa mga nag-i-inquire sa atin, ilang students ang ating tinatanggap at anong mga age ang ating tinatanggap? Yan, nice question po yan. So before, very open tayo doon sa mga age brackets. Minsan meron tayong batch po na may kids, tapos meron din namang adult talaga. So very open tayo doon. And by the way, shoutout ko kay Sir Ryan, nandito siya. Hello po. Ay, Sir Ryan. Oh,
Yes. Hello, Yan. Shout out Sir daw. Ryan. Yeah. One And of yun. Yes po. siyempre. One of the best. Ayan, mga teachers natin, di ba? Yeah, yeah. Yes, Okay. and ayun nga, iba-ibang age. So before, nung first batch natin, I think meron tayong age 1 na may adult doon. I think mga 20s or 30s na sila. And may kasama silang kids, mga 6 or 7 years old. Na okay din naman. Somehow nga lang, ang nangyayari po, halimbawa yung student, mabilis silang mag-aral. So syempre, kailangan sabay-sabay kasi class ito eh. So kahit na mabilis yung student, medyo hihintayin muna niya yung classmates niya para, alam mo yun, magpantay-pantay yung topics namin. Okay din naman para at least as a group, as an ensemble, synchronize sila. Pero right now, dahil nga po sa pang ilang batch na nga natin to, sir, parang madami na, no? Batch 7 na ba? Pang 7 na po, sir. Pang 7 na. 7 na, ayan. So medyo mas nire-refine natin. So ngayon po, ang aming piano class, 9 years old pataas. So that way, mas magiging synchronized po yung learning. So at least, di ba, pag ganyan, yung age, age bracket, so siguro yung skills, yung learning skills nila, medyo mas sync. Kasi pag sobrang iba-iba yung, yung range, pati yung level, ayan. So kasama ko yung interest nila kapag ganyang age, mga 9, parang medyo mas mas marami na silang napapakinggan. Kumbaga hindi lang puro children's song, hindi lang puro nursery rhyme, siguro yung mga ibang simpleng pop songs, medyo aware na rin sila. Kaya siguro mag-enjoy sila tumugtog ng mga, something like, favorite ng mga students natin, Die With A Smile, yung mga ganon. So at simplified version, at least, di ba, magagawa nila as a group. So ayun, kaya very exciting po itong bagong batch natin. Yes. And then, sir, ilang student ang allowed natin, sir? Sa ating... yes. So, currently, meron tayong 5 keyboards po yata sa school. Tapos, syempre, yung isa, pang demo ko naman. So, I think ang max po natin ay 5 students. Currently. Yun. Okay. Yes. So nagkamali ako kanina. So, only 5 students. Pero, sir, take note, sir, so kung ang sabi ni Sir Harmon is 5 students ang ating allowed, or ang ating maximum, no? Lumalabas na 2 slots na lang po tayo, no? So 2 slots na lang. Kaya bilis po kaya kung interesado kayong mag-enroll, mag-enroll na kayo. 2 slots na lang po ang natitira malapit sa na. Oo nga. Piano class, no? Kung ganyan po yung ni Sir Harmon. Sir Harmon, sabi niya, ito po, question lagi pag mga group, matututo ba ang aking anak kapag yung group classes? So, for example, ngayon, 5, no? 5. So, matututo ba yung anak ko? 5 kaming tuturuan mo for only 1 hour. So, please, address mo nga yung question na yun. Yan, tama naman yan, sir. By the way, lahat naman ng students, I think, iba-iba naman tayo ng learning, anong tawag doon? Learning scope. So, merong students na mabilis talaga matuto. Meron naman students na kailangan i-repeat natin yung particular topic para makuha niya. Ayan. Pero I'm sure naman, or at least sa mga, alam mo yung batch po natin ng piano, lahat naman sila nakapag-recital. Lahat naman sila nakatugtog. So, I guess lahat naman sila natuto naman. Ayan. So, ang maganda po sa class, I think nakikita nila yung classmates nila na, uy, nakakatugtog siya. Somehow nai-inspire sila pag nakita nila yung katabi nila na, ay, nakakatugtog na siya ng, Mary Had a Little Lamb, or kung ano man. So parang mas ginagana sila mag-practice. Somehow may healthy competition na nangyayari doon sa class, which is good naman, I think, sa music. Kaya yun po yung kagandahan naman kapag class. Ayan. Okay, sir. Basa muna tayo ng mga comment natin. Sure, sige po. Sige, si Ma'am Camille muna. Ayan, nako. Na-starstruck si Ma'am Camille. Yes, nga. Na-starstruck ako eh. Big time, yes. Very international siya. International artist. Ayan. So sabi niya, hi po, Sir Ray and Sir Harmon. Yan. So, yes, hello Ma'am Camille. So si Ma'am Camille, teacher natin siya sabi ko nga, sa Voice online. And at the same time, medyo medyo bigatin to, Sir Harmon, kasi tama. mga nakakasamang singer nito, mga talagang mga singer. Grabe, oo nga. Legend. Yan. Okay. Tapos si rin, sir, Sir R.D. Santos, Sir Randy, nandito rin siya. Hello, Sir Randy. Yes, hello. Ano sabi niya? Sabi niya, 3 little birds. So, pwede yun. Yun naman yung next piece natin. Pwede. Kaya ba sa piano yun, sir? Siguro naman, gagawin natin ng paraan. Ay, may isa pa palang comment from Sir Michael. Ay, sabi niya, hello, sir. Hindi po ba possible na magkasama ang different ages? I mean, need po ba na separate ang ages?
Ayun, I think nasagot naman po namin kanina yon. Before pwede yun. So meron kaming class na nagkaroon ng adult, I think 20s sila or 30s, mga ganun yung age. And then nagkaroon din sila ng classmates na nasa around 7 or 8 years old yata, mga ganun. And well, nung una okay naman. Kaya lang nga syempre yung learning scope kumbaga, kapag adult kasi, medyo somehow mabilis makuha yung mga topics, di ba? Mga ganyan. Kapag kids naman, medyo kailangan mas creative yung teacher. Kailangan pa ulit-ulitin para ganyan, para mas makuha ka agad nila. And also, biologically po, yung fingers kasi ng mga bata, medyo mas maliit pa. Hindi pa ganun ka-detailed. So, syempre, yung mga tutugtugin nilang pieces, normally may mga steps lang muna, yung mga dikit-dikit na notes. Kapag adult kasi, biologically naman talaga, mas malalaki na yung fingers nila. So, kaya nilang tumugtog ng mga piyesa na may mga wide leaps, kung tawagin, or mga jumps. Example, yung isang note like C, pumunta sa G, walang kahirap-hirap kung adult. Pero kung kid yun, medyo mahirap. Kaya ang kagandahan lang pag same yung age, at least yung mga pieces or yung mga songs, medyo nakasynchronize. So, ayun, nagkaroon lang kami before nga ng iba-ibang ages. Kaso nga lang, syempre, yung mga adult, kailangan nila sumabay sa, alam mo yung Mary Had a Little Lamb or sa Ode to Joy, which is okay din naman for practice. Kaso nga lang, syempre, yung style, kumbaga, ng pieces, parang hindi masyadong aakma pag iba-iba yung age. So, I think mas okay siya kapag halos pare-pareho yung age bracket. So, yun po for Sir Michael. Very well said. Siguro, sir, no, sa mga susunod na panahon, magkaroon tayo for adults naman, no, sir, no? Pwede rin naman, sir. Oo nga. Para mas no. Anyway, so sir, ano ang aking matututunan sa 10 sessions ng piano class? So yan yung tinatanong. Kasi alam mo sir, ito lang ang isang mahirap, no? Minsan kasi yung 10 sessions, minsan naano ng mga magulang na minsan may gano'n, bakit yan lang 10 sessions? Something like that, no? So bakit Mary Had a Little Lamb lang or bakit ano? So siguro mas madalas, sir, ipaliwanag natin kung ano yung ating mga expectation dito sa ating piano class and at the same time, bakit gano'n nga ba? No, sir. Sige nga po, sir. Yeah, go ahead, sir. Tama yan. So, I think sa 10 sessions na yun, kasi mayroon naman tayong sarili po nating book, by the way. So, at least yung book na yun, hindi na siya yung, alam mo yun, kailangan bilhin or something. Basta kasama na siya doon sa package. So, ako nagpa-provide nun. Tapos, ano siya, ako baga, arrange yung curriculum. For example, day 1, isang note lang yung tutugtugin natin. As in, yung mismong C, yung middle C lang. So, yun lang muna, ilolocate lahat ng students kung nasaan yung middle C sa keyword and mag-iiba-iba yung rhythm nila. So, meron tayong kung tawagin ay rhythm sa music. So, minsan may mga notes na mas mahaba yung duration, may mga notes naman na maiiksi. Pag pinag-combine natin yun, makakabuo tayo ng interesting na rhythm. So, sa day 1, yun lang muna. As in, isang nota lang C, pero paiba-iba yung rhythm. Then, siguro by day 2, C and D naman. Dalawang notes niya, pero nag-iiba-iba pa rin yung rhythm. So, eventually, ayun, padami ng padami yung notes. So, that's why yung Mary Had a Little Lamb or Hot Cross Buns, nasa day 3 sila. Or kung mabilis yung students, baka day 2, pwede na. Kasi yung song na yun, 3 lang naman yung nota nila. Kaya at least magandang exercise for C, D, and E. So kapag alam na nila nasan ba yung C, nasan ba yung D, nasan yung E, then most likely, pwede na nilang tugtugin yung nga, Hot Cross Buns or Mary Had a Little Lamb. Na walang kahirap-hirap. Kasi eventually, pahirap, nagkakaroon ng, alam mo yung more notes, 5 notes, 6 notes, may left hand, may right hand. So, ayun, so sa loob ng 10 sessions, meron na tayong mga pieces na kayang tugtugin sa left hand and right hand. So, yung mga beginning sessions, puro right hand lang yun. Sa middle naman, puro left hand. And then, by the end nga ng 10 sessions, both hands na. Left hand and right hand. So, sa mga recitals, ganun po yung makikita nyo. Kalimitan yung mga students, minsan right hand lang, minsan left hand lang. Pero meron naman, kaya na yung both hands. So, ayun, yun po yung ating curriculum, kumbaga, sa 10 sessions. Oo, yan yung sinasabi mo, sir, no, na depende, no, yung mga bata, iba-iba talaga yung kanilang, yung bilis, no, yung bilis ng... ganun, tama. Oo. Sir, no, para sa mga nanonood, alam niyo po nung si Sir Harmon, binigyan ko ng assignment na siya yung magturo ng aming piano class. Wala tayong no, sir, no, wala tayong materials, wala tayong kahit ano, no, sir, no? And now, si Sir Harmon, siya talaga yung gumawa ng mga
kayang-kaya ng bata or madaling maiintindihan ng mga bata kaya ang galing. And then, nakapag-produce pa siya ng ano 'no? Sir, ano ba 'yun, parang manual mo 'no, sir 'no? Parang gano'n, manual. Tapos may listening materials din. So parang ginagawa ko po, okay, so ito yung students, bibigyan natin yung manual or yung handouts. Tapos may kasama rin naman na listening materials, yung mga MP3. Kaya minsan doon sa mga parents po, minsan nagtatanong ako, nangungulit ako ng email ad nyo. Kasi doon ko sinesend yung mga audio materials for listening. Kasi nga, sa akin naman, importante rin naman yung listening. Parang isang Yes. ano siya, magandang aspect din naman sa learning. Kung hindi lang yung note reading. Maganda rin yung naririnig nila. Ano bang tunog nito? Para somehow ma-appreciate din naman ng estudyante na, ganito pala yung tunog noon. At ganito siya tutugtugin. So, ayun. Sir, nabanggit mo yung note reading 'no? So, sa ating piano class, batch 7, gaano kalawak yung note reading or music theory na ipe-present natin for 10 sessions? Nice. Nice question. Medyo technical nga lang siya, sir. No? Pero sa module 1 natin, kung tawagin, so meron tayong 1 octave sa right hand at saka 1 octave sa left hand. So, ibig sabihin po ng octave, magkaparehong nota, pero magkaiba ng register. So, let's say example sa right hand, ang lowest note natin ay yung middle C. Siya yung gitnang C sa keyboard. So, aralin namin yung middle C papunta dun sa higher C. So, mga ilang nota yun. Well, kung medyo technical na nga lang to, C major scale yung aming piyesa, meron kaming 8 notes in total sa right hand. At yun din, 8 notes din naman sa left hand. So doon sa book na yun, yung mga range lang ng mga piyesa ay nandun lang. 8 notes sa right hand and then 8 notes sa left hand. Ganun, sir. So liwanagin lang natin, no, sir. Talagang ito is for beginners and beginners. Basic. So talagang tama. No? And then from here, Sir Harmon, ano po bang masasabi nyo, like for example, sir, kung matapos namin yung 10 sessions, no? Kung matapos namin yung 10 sessions, what's next, sir? Halimbawa, kung yun lang yung sakop ng music theory natin or yung note reading natin, ano po ang susunod? Ayan. So may mga options naman yung students po natin. Let's say kung happy na sila doon sa 10 sessions na yun, since theoretically, kaya naman nila magbasa na ng 8 notes na yon, then kaya na nilang magbasa ng mga simple pieces sa sarili nila. So kung happy na sila doon, they can stop, tapos parang enjoy sa music. Pero kung gusto nila mag-continue, pwede pa naman. So minsan nag-offer po tayo ng module 2, group din naman yun, group class. So may mga classmates din sila. Yun. Minsan may ganun tayo, module 2, kung may mga mag-enroll. Kung wala naman po, pwede rin namang solo-solo. So after nung 10 sessions, solo session naman. So that way naman, mas magpo-progress pa yung ating piano learning. So mas magiging difficult yung pieces eventually. Yun, para mas maging mas advanced, kumbaga, yung mga piyesa nila, yung mga songs nila. Ayun. Yeah, very, very, very nice. So malinaw na malinaw po yan, ha? So, yung ating pong piano is really parang continuous learning talaga, no? So, yes. Yan, after ng 10 session, hindi naman po kasing galing na ni Mozart yung anak nyo. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon. Kasi iba kasi masyado yung sir, no? Yung expectation nila, no? Yung 10 session, di ba? Parang ganon. So yun po, no? So this is for beginner and again, puro basic about piano playing. No, sir, no? Tama yan. Saka mas maganda rin naman po yung nadahan-dahan yung progress kasi yung bibiglain natin. Kasi pag binigla naman natin, pwedeng makatugtog yung bata ng isang song. Pero yung ibang songs, baka hindi na nila matugtog on their own. Kasi nga, ang nalaman lang nila, pinapractice lang nila, only one song. At least sa ibang instrument, baka pwede yung ganun. Let's say, mas madali kasi, let's say, guitar. Pwedeng sabayan yung chords habang nagpa-play yung music. Or sa violin or sa flute, yung melody tinutugtog. Pero pag piano, kasi somehow, dalawang kamay yung ginagamit. Kaya, importante rin, I think, yung practice. So, ayun, aside sa actual na lessons natin every week, maganda rin, nakakatulong din kapag nagpa-practice yung ating mga students. Para at least ma-memorize nila, nandito pala yung location ng note na to. Para pag dating sa school, alam na nila kung saan tutugtugin yung particular note na yun. Ayun. Nice. Anyway, sir, basahin muna natin yung comment ni Sir Ryan. At para sige. Sir. Sige nga, sir. Magbasa nga po. Ano ba sabi ni Sir Ryan? Yeah.
So, Sir Harmon Arceo, hindi hindi pa kayo naniniwala sa age doesn't matter. Oo nga, no? Siyempre nagmamatter yun, Supreme ka na. Nagmamatter yun. Oo. Hindi, Ayan. I think yung sinasabi niya is yung ano kanina, yung age, tungkol sa age Tama, kanina. oo. Yun nga, I think sinabi ko naman din po na, well, kung biological yung ano natin topic or logical, talaga namang yung katawan ng mga bata ay iba pa. Kung mas maliit pa yung daliri nila, kaya yung, let's say, chords, hindi pa naman nila agad mape-play yun. Or kung ma-play man nila, mahirap. Saka baka harmful sa fingers nila kasi mapipilit talaga. Masyadong bubo ka. Unless kung talagang biologically, mahaba na agad yung daliri ng, alam mo yun, kid sa ganung age. Compared sa adult, na alam mo yun, lumaki naman na yung adult, grown up na. So biologically naman talaga, mas malaki na yung bones, mas, alam mo yun, yung tissues, yung mga muscles nila, medyo mas strong na kumpara sa mga bata. Yan. Okay. Sir, another common... Yes, sige. yes po. Go ahead, sir. Go ahead. Ay, babasahin ko rin po. Tama, yan. From Gavin. Ayan, ang student po natin yan sa piano. Hello, Gavin. One of the best students. Ayan, magagaling nga talaga sila. In fairness, magaling si Gavin. Yes. I think si Gavin, isa po siyang example ng nakadalawang ano na ba siya, sessions po, parang 20 or something. Pero in fairness, nakakapag ano na siya, golden hour, nakapag-rondo tour ka na siya, masipag na bata. In fairness, yes. Good job doon, Gavin. Parang online recital lang siya last time, no? Hindi sir, ano lang siya, parang nag-enroll po siya last year. Ano siya, face-to-face po. Hindi pa siya ever nakasama sa ano natin, recital. Okay. So hopefully si Gavin this year no makasama siya sa grand recital. Sana. Oo. Tama. Sir, common question lang no. Ito tinatanong sa akin kahit sa guitar, kahit sa violin, kahit sa piano. Kailangan ba daw pag nag-enroll sa dito sa ating classes or sa ating mga lessons, dapat ba meron daw tayong or meron silang sariling instrument? Yan, common question yan, sir. Yes, tama naman yun, sir. Magandang question yan. And ang answer ko nga dyan ay yes, kasi kailangan talaga ng practice ng mga students natin. So kung magre-rely sila sa weekly lessons natin na hindi naman na-apply, so sayang naman yung learning. Kumbaga hindi nila mapapractice, hindi ma-apply. Kumbaga magigets nila yung theory, yung mga topics, pero yung mismong experience, hindi siya buo kapag hindi nila yun na, alam mo yun, experience outside sa school. Iba rin kasi yung experience na pinapractice ng students compared sa mismong klase lang ipapractice. Yun. So, syempre, mas mag-grow sila kapag, alam mo yun, meron silang time din naman na mag-practice sa sarili nila. Yun. Yeah. Tama yan. So, para po sa mga nagtatanong kung dapat may sarili kayong gamit, yes, mas maganda may sarili silang gamit sa bahay, no? Kung sa guitar class naman or sa violin class, yun, sana po makapag-provide kayo ng sarili nyo. Although, sir, dito sa ating piano class, no need for you to bring yung inyong keyboard or yan. Yes, opo. Parang masyado nang mabigat. Mabigat yun. Na, masyadong masikip. Nadali na rin kanya-kanyang keyboards. Ayan. Yes. So, natin. So, worthy natin kay Sir Ray, siya na mismo yung nag-provide ng keyboard natin sa ating class. So, yun yung gagamitin natin. Ayan. Yes. So, yun nga lang po, syempre, iba namang, sir, ibang usapan naman kapag guitar at violin, you can bring your own kasi very handy naman yun or very, magaan lang naman yun. No? So, yeah. So, you can bring your instrument, your your violin or your guitar, pero sa aming piano class, meron na po tayong instrument doon sa ating school. Ito po, no? Yan. Okay. So, sir, after ng 10 sessions, sir, ano naman po ang ine-expect nila sa ating recital, no? So, alam niyo, sir, no, napansin ko lang, ang mga parents ngayon at saka mga student, gusto nila meron silang recital, meron silang certificate, something like that, no? Yes, meron kaming certificate after 10 session or after 15 session. So, sir, ano bang ine-expect nila sa ating recital, sa ating piano class?
Yeah, nice. Yan, so syempre sir, ang recital, sinasama talaga natin yan sa group classes kasi syempre iba pa rin yung experience na nagpe-perform ka sa harap ng maraming tao compared do sa nagpe-perform ka lang sa loob ng classroom. Syempre magkaiba yun eh. Pag sa classroom, kakilala mo na yung classmates mo, ganyan, kakilala mo na yung teacher mo, pero kapag sa live recital, nandun yung mga parents din naman ng classmates mo. May mga visitors doon. Iba yung experience na nandun. Pag nasa stage ka, nagpe-perform ka, na kumbaga hindi mo kakilala yung mga nanonood sa'yo. And I think makakatulong yun sa musical journey ng ating mga students. So once na masanay sila doon sa experience na yun, yung sa kaba or takot, ma-overcome nila yun. Kasi eventually din naman, magpa-perform naman talaga sila. I mean, kung gusto nila talagang, alam mo, ituloy-tuloy yung musical journey nila. Yeah. So yun yung maganda sa recital. And also yung certificate naman, I think magandang ano rin yun, parang way para i-congratulate naman yung efforts ng ating students. Parang, uy, congratulations, tapos mo yung 10 sessions, nakapag-recital ka, parang, okay, good job. Parang ganun. Diba? Saka official pa. Parang ganun. Yes. So after the recital, meron po kaming certificate, no, na kayo ay katunayan Yes. kumbaga nakapasa dun sa ating piano class, module 1. By the way, this is module 1, no? Kasi nga may tinatawag pa po kaming module 2 after the 10 sessions. Yun nga lang, sabi nga ni Sir Harmon kanina, kung masaya na kayo dun sa 10 session, that's good. Pero kung gusto niyo pang ituloy yung inyong kumbaga journey, musical journey nga yung sinasabi niya kanina, then pwede kayo mag-enroll sa module 2 and sa ating one-on-one session, no, Sir Harmon? Yes, tama po. Okay, so basa muna tayo ng ating mga comment. Yes, ayan. Si Sir Ryan, daming comments. Sige, sir, go. Go. I like Harmon Arceo. And muscles. Oh. Kasi yung kanina kasi yung topic natin about muscles, doon sa kamay. O nga naman, pag kids, medyo hindi pa masyadong develop. Unlike sa adult na talagang ano na. Ayan. And sabi rin ni Sir Ryan, yes, practice is everything. Oo nga, naniniwala din ako doon. Yeah. Parang ano lang din yan, parang pag nagdo-drawing tayo, di ba parang pwedeng ituro ng art teacher yung paano mag-drawing, parang ganyan. Pero pag nag-draw ka sa sarili mo sa bahay, mas ma-refine mo yung art, yung craft mo. Pagluluto, ganun din. Pag mag-aral ka sa culinary school, tuturo sa'yo kung paano magluto, maggisa, ganyan. Pero pag hindi mo siya napapractice, sayang naman din. Iba rin kasing experience na, alam mo, malalaman mo kapag ginawa mo siya outside ng school. Yan. Oo. So maganda. And then, meron pa tayong isa, Sir Harmon, si Gavin ulit. No? Oy, Gavin, hello, good evening. Thank you po, no? Nagpapasalamat. Yan. Sir, bakit merong kasabihan na ano, sir? Meron ako narinig na kasabihan, sir. Sabi nila, matanda na ako, hindi matigas na ang daliri ko, hindi na ako makakapag-piano. Dapat yan para sa bata na lang. Sir, ano po ang comment sa ganung kasabihan? Narinig niyo na yung kasabihan na gano'n? Yung mga kalimitan. Hindi naman, sir. Sa'yo lang. Sa'yo lang mo. Hindi kasi ako lagi ko naririnig yun eh. Yung, sa akin hindi pa naman. Na ako, hindi matigas na mga daliri ko. Kasi may gano'n eh. And anyway, pero ikaw, sir, ano yung comment mo sa gano'n? Is that true? Para sa'yo? Nako, maraming magagalit sa akin. Pero tingin ko, parang excuse na lang po yun. Pero kasi naman, kung i-analyze natin, yung adult life, kasi syempre, iba rin naman yung responsibilities ng mga adults niya. Kumbaga, yun yung mga working, mga ganyan. So, syempre, yung time nila para makapag-practice, medyo mas limited. Although sabi ko nga, biologically, mas capable sila kasi yung katawan nila, yung fingers nila, mas stronger na kumpara sa kids. Technically, mas okay nga eh. Alam mo yung biologically, mas kaya nilang tumugtog. Siguro yung time lang talaga, yung energy, syempre yung energy kailangan natin yun. Kung working nga naman yung adult natin, tapos pag uwi sa bahay, pagod na. So siguro yun yung isang factor. Or siguro parang tingin nila parang too late na para mag-aral pa ulit. Pero actually, tingin ko doon, hindi naman kasi wala naman nagsasabi na, alam mo yun, itigil mo na yung pag-aral ng music kasi it's for everyone naman. Ayan. So sa case na yan, ayun na, Sir Ryan, age doesn't matter na. Sa case na yan. So ayan, situational. Sabi nga nung friend namin na isa, situational. Ayan. So kung tanong kanina, kung as a group, ayun, medyo mas okay kung pare-pareho yung age bracket. Pero kung solo session naman, on one-on-one lesson,
Kahit anong age nyo, pwede naman yan. Di ba nga sir, may estudyante tayo na, I think senior citizen na yun, pero sa guitar naman siya. At nag-excel siya, in fairness, ha? Yeah. Yan. Actually, nakapag-recital pa siya, sir. Excuse me. Oh, di ba? Actually, sir, meron din tayong adult na student pala sa piano and voice. Yan, magaling din siya. In fairness, nag-excel din siya. Oo. And continuous yung kanyang pag-enroll in fairness. Kaya yung progress niya, in fairness naman, maayos. So, kung dati ang tinutugtog niya as in, simple lang, pero ngayon nakakapag-chords na siya. Like, pati yung mga jazz chord, nagagawa na rin niya. Ayun, kaya medyo proud din ako doon sa adult natin student na yun. Talagang pinaglalaban niya yung passion niya. Ganun siya. Ayun. Ano kasi sir, no, parang minsan kumbaga nasa sayo lang din yan no sir, kung paano mo kumbaga kung talagang gusto mo, 'di ba sir, 'di ba? Tama po. Kumbaga parang yung sabi mo nga kanina parang mga excuses na lang yun yung matanda na ako or whatever, no? Anyway, so sir, siguro ito last question na lang bago natin i-invite yung ating mga nanonood, no? Sure. Last question, sir. Para sa'yo, pagkakaiba po ng group at solo, and ano yung mas effective? Sige, sir, go. Pareho naman silang effective, sir. Siguro pinagkaiba lang, syempre, unang-una, yung presyo. Kayo na makakasagot niyan, sir. So, syempre, kapag sa presyohan, mas mura naman talaga kapag group class. So, kung gusto niyo mag-aral ng instrument or music, pero medyo budgeted yung price niyo pagdating sa, alam niyo yun, sa enrollment, okay din naman yung group. Ayos din naman yun. Kapag naman talagang may budget talaga kayo para sa music class, okay din naman yung one-on-one classes. So, ang maganda lang po sa one-on-one classes, talagang yung yung pace ng student, kung ano man yung pace niya, mabagal siya or mabilis, talagang nakaprogram sa kanya yung learning, kumbaga. Kung hindi makuha ng student yung piece na to, palitan natin, parang ganun, pwedeng mag-adjust. Sa group classes naman, medyo iba. So, kailangan nila maghintay do sa level ng classmates nila para mag-proceed. Although, ang kagandahan naman, as a group, minsan kasi iba yung feeling kapag may kasama ka versus doon sa mag-isa ka lang. So, minsan nangyayari kapag halimbawa mag-isa lang yung student, tapos medyo, let's say, mahihain siya. So, minsan hindi naman galit yung teacher, pero pag pinapaulit, parang nako-conscious sila na kakaiba. Parang may ganun silang character, basta may ganun silang reaction. Pero pag klase, pag may classmates sila, in fairness, mas confident sila. Kaya nilang tumugtog. Lalo na sir, ang favorite ko dyan kapag yung 8th session na or 9th session, pag nagpa-practice na kami, nakikita ko yung confidence nila kasi ginagawa namin, sige, imitate natin, simulate natin yung recital. Pa-practice natin kung paano kayo magbabaw, paano nyo i-introduce yung sarili nyo, yung ganyan. Tapos nakikita ko, confident sila. Kumbaga nakita mo na proud silang tumugtog. Parang ganon. And isa yun sa mga siguro rewarding na feeling as a teacher na makita mo na, uy, yung estudyante ko ay nakakatugtog na at confident siya. Yun. And maidagdag ko lang, sir, no? Di ba, sir, marami rin tayong estudyante na nagsimula sa group class and then ngayon nagsusolo rin sila, di ba, sir? May ganun din naman, sir. At in fairness, uma-advance na sila, no? Like yung isang student po natin ngayon, ayan. Yung panghapon na, si Bernice. Opo. Yeah. Dagdag ko rin, si Skylar yata, no? Ay, correct kayo. Tama, si Skylar din po. Ayan. Oo nga, no? Yeah, start nga pa siya ng group class at ngayon medyo na rin, nagpo-progress na rin po siya. Yeah. Anyway, so, sir, maraming salamat for joining us, no? And thank you rin, sir. And I think, sir, it's time for us na invite sila, sir. Siguro, sir, bilang architect ng ating... wow. Please invite them. Yes, ayan. So, kung interested po kayo na matuto ng piano, gusto niyo ng classmates, ayan. So, message nyo lang po si Sir Ray or yung mismong FB page natin, yung Ray Santos Music Studio. Pwede pa kayo mag-inquire doon. So, currently, may 4 na po na nag-enroll do, sir. Tama ba, 4? Tatlo pa ayan, so, ayan, 3 pala. Ayan, so 2 slots na lang. So, ayan, kung gusto niyo po mag-enroll, message nyo lang siya, tapos i-book na po namin para by March 29, magkikita-kita na po tayo. Ayan, exciting to. So, see you guys. See you sa ating piano class. Ayan. So maraming salamat ulit sa iyo, Sir Harmon. It's an honor na ikaw ang guest natin. And thank you rin, sir. Yes, and sa lahat po ng mga nanonood sa amin, so we'll see you again, no? But again,
March 29, piano class Tama. batch. And, by the way, sir, i-add ko lang, no, meron tayong early bird promo, no? So, yung Wow, nice. 3,500 natin, magiging 3,000 na lang, no? So, basta, Uy. mag-enroll lang po kayo sa aming early bird promo. So, I think the early bird is until 22. Yeah, 22. So, kung makakapag-enroll kayo before ang 22 or sa 22, that is only 3,000 na lang, no? For your Nice. tuition fee, no? For 10 Ang sessions. laking discount nun, guys. So go, enroll na po. Yeah. So, maraming salamat ulit, Sir Harmon, and thank Thank you you rin, again, sir. mga viewers, and we'll see you again next week. God bless and bye-bye.